Ah, an appointment of an ombudsman, Yes. a proactive ombudsman. I want to ask you, topping the list right now, although there are those applying now openly to be ombudsman, na tama yun dapat ganun na maraming choices, is you have Justice Secretary Boying Remulla. So, una, anong klaseng ombudsman na ang kailangan natin, and what do you think of Justice Secretary Remulla? Ang kailangan ng ombudsman ngayon, yung tunay na ombudsman as envisioned in the Constitution. Anong ibig sabihin? Proactive. Truly independent. Walang takot. Walang sinasanto. Sino man yan. Yan ang pinaka in-envision ng Constitution. Magaling ka nga, o kaya ay talagang magaling ka nga, maganda ang record mo. Yes, in terms of integrity, we can say irreproachable, wala kang, bad record in terms of integrity, corruption, you've never been involved in any graft issue. Pero kung wala kang puso, wala kang lakas ng loob, wala kang tapang, sapat na tapang, katulad ni Ombudsman Conchita Morales, Harvey Morales, you will be falling short of an ideal ombudsman. Now, you're asking about Boying Remulla. I think may tapang siya. And then, kaya nga siguro tinarget ng mga pro-Duterte forces. Sabi ko nga, may tapang si Boying Remulla, nakita naman natin yan. Pero it remains to be seen kung yan sa kanyang, pag-alimbawa siyang ma-appoint talaga, sa kanyang pagtupad ng kanyang pag-ombudsman. And now more than ever, nangangailangan tayo ng tunay na ombudsman. Ipakita niya yung independence niya. Yan. So kahit po ang opposition naniniwala na fit itong si Boying Remulla, no? At meron pa kaso hindi ko napapakita sa inyo, kukwento ko na lang sa inyo, no? Yung si Drilon, dating Justice Secretary, no? Franklin Drilon, naniniwala din siya na etong si Secretary Boying Remulla or new Ombudsman Boying Remulla ay fit sa kanyang trabaho na pagiging bagong ombudsman, no? So marami pong mga oposisyon ang naniniwala. Ang hindi lang naman naniniwala kay Boying Remulla ay ang mga DDS dahil takot sila. Kasi po ang gusto ng mga DDS ay yung ombudsman na poprotektahan ang mga Duterte. Yung ombudsman na poprotektahan ang mga kaalyado ng mga Duterte. Yan ang gusto ng mga DDS, ng mga Duterte. Ombudsman na kaya nilang hawakan sa liig, no? Pero ito pong si Secretary Boying Remulla ay hindi nila mahahawakan sa liig, di ba? So, yan po mga kaibigan, kaya sila po ngayon ay talaga namang takot na takot, no? Takot na takot po sila dito po sa nangyayari, di ba? Yan. So, yan po mga guys, no? Okay, takot na takot sila sa nangyayari ngayon. Dahil alam nila na hindi nila kaya, no? Itong si Secretary or Ombudsman Boying Remulla, di ba? Yan po mga kaibigan, no? So, sorry na lang sa mga DDS dahil ngayon nasa Secretary Boying Remulla na ang Ombudsman ay maaring matuloy ang impeachment. Kung hindi man ito gawin ng Senate, maaring ang ombudsman na mismo ang talagang magtatry, no? Ang titingin sa mga ebidensya na inilatag patungkol sa impeachment, no, ni Sara Duterte, no? Yan. So, alam niyo mga DDS, no? Ito babalik ko sa inyo yung madalas yung sinasabi nung Duterte time. Di ba madalas yung sinasabi na, bakit kayo matatakot? Kung wala naman kayong kasalanan, hindi kayo matatakot.
So ibabalik ko sa inyo ngayon, bakit kayo natatakot na si Boying Rimulya ang ombudsman? Hindi nyo ba alam na kahit gaano pa kadami ng ikakaso sa inyo, kung wala kayong kasalanan, hindi kayo dapat matakot dahil walang mapapatunayan. Remember the Marcoses? 986 cases, almost 1,000 cases ang binato sa mga Marcos. Ang hinarap ng mga Marcos, 986 cases, almost 1,000. Yan ba? Tinakbuhan ba ng mga Marcos yan? Hindi. Buong tapang nilang hinarap ang 986 cases. Almost 1,000 cases. Buong tapang nilang hinarap. Pero, may nakulong ba sa Marcos? Di ba wala? Yung mga kaso nila, mga binasura eh. Di ba? Kasi nga, gawa-gawang kaso. Gawa-gawang kaso, biruin mo, Executive Order number 1 ni Cory Aquino, 3 araw pa lang siya sa power, inakusahan na niya na magnanakaw si Ferdinand Marcos. Without investigation, without anything, inakusahan na niya, sure na siya na magnanakaw si Marcos. Without using the word allegedly, talagang inakusahan niya na magnanakaw. At kanyang pinaprease lahat ng asset, kinuha lahat ng asset, pinersecute lahat-lahat ng Marcos, kasama na lahat ng mga kamag-anak, mga kaibigan, at yung tinatawag nilang crony, kinuha ang mga kayamanan. 986 cases sa mga Marcoses lang yon. Ano nangyari? Wala. Bakit? Walang evidence. So ngayon, Marcos ulit ang presidente. Diba? So kung kayo mga Duterte, kung naniniwala kayong walang kasalanan ang inyong mga idolo, dapat hindi kayo takot. Kahit sino pang ilagay ng ombudsman, kahit nabatuhin pa sila ng 1,000 cases katulad sa mga Marcos, hindi dapat sila takot. Dapat hinaharap nila yan ng buong tapang. Dahil walang kung talagang wala silang kasalanan, hindi sila mapapanagot. Hindi sila makukonvict. Pero bakit kayo takot? Kasi alam nyo 100% in your mind, alam nyo na may kasalanan ang inyong mga idolo. Pero nagbubulag-bulagan kayo. Make sense? Yun lang naman yun eh. Kaya kayo takot dahil alam nyo na may kasalanan. Diba? Yun lang yun guys, no? So, ano pa? Okay. Okay. Uy, maganda ito ah. Maganda to. Hindi, yan, no?
So guys, maganda po ito. The number of unemployed Filipinos ages 15 and above declined to 2.03 million in August 2025 from 2.59 million in July 2025 according to PSA. So maganda to guys, no? Itong sa PSA ito, no? Bumaba ang numbers, no, ng mga Filipino ages 15. Dali. Okay. Ages 15 kasi, ages 15, kailangan talaga hindi ito nagtatrabaho, no? Dahil ito ay mga ano pa, mga high school, no? 15 years old. So, ang 15 years old, fourth year or junior high. So, talaga, dapat lang talaga na hindi ito nagtatrabaho, no? Itong 15 years old. 16, dapat din hindi pa yan nagtatrabaho, di ba? Kasi dapat yan nasa kolehiyo, no? Yan. So ano yung above dito? Dapat tinukoy nila kung ano yung and above. Yan. Kasi pag sinabi mong 15 years old na bumaba yung bilang ng unemployed ng mga Pilipino na 15 years old, maganda yan. Kasi ibig sabihin, hindi sila naaabuso, di ba? Kasi sa totoo lang, hindi naman sila dapat magtrabaho eh. Kasi dapat sa kanila ay nag-aaral pa, di ba? Make sense? Etong balita ng GMA ay hindi kompleto. Hindi man lang sinabi yung ano yung age yung and above, no? Yan. O GMA, ayusin nyo nga yung balita nyo. Yan. Okay. Okay. So mga kaibigan, ano lang natin to? Meron po kasing ibang mga nananawagan, no, na i-open daw ng ICI ang kanilang investigation. Guys, no, i-open daw ng ICI ang kanilang investigation at isa na dyan sa nananawagan si Kiko, no, Kiko Pangilinan, na i-open daw yung investigation, no? Pero mga kaibigan, bakit tama lang na hindi naka-televise o hindi naka-live ang investigation? Bakit tama ang hindi pagla-live, no? Ang hindi pagla-live ng ICI investigation, bakit po ako pabor doon na hindi siya i-live? Number one, mga kaibigan, nasabi ko na to sa vlog ko dati, no? Dadagdagan ko na lang. Number one, ang aim natin dito sa investigasyon, hindi politika. Ang aim natin dito para panagutin ang dapat panagutin. No? Hindi politics, kundi para panagutin ang dapat panagutin. Kaya, no need for media mileage. Hindi na kailangang isabulat mo sa mamayang Pilipino. Kasi hindi naman politika ang aim natin dito. Ang aim natin ay panagutin ang dapat panagutin. Pangalawa, etong mga pinili dyan, hindi sila politiko. Ibig sabihin, hindi sila sanay sa mga camera, hindi sila sanay sa media mileage, hindi sila sanay na ma-publicize, no? Online or kahit sa television, hindi sila sanay dahil hindi sila politiko. Pangatlo, merong danger na sila ay i-bash dahil alam naman natin, no? Lalo na mga DDS, alam naman natin kung gaano sila hindi, no? Mambash, mag-death threat. So, makakakuha ng bashing at death threat itong mga ICI members at maaring pati ang pamilya nila ay i-bash at i-death threat. Knowing the Duterte followers, ganyan po sila kasama. Sila po ay grabe mambash, grabe mag-death threat. Ang ginagawa pa nga ng mga Duterte followers ay nangangalkal ng pictures ng mga pamilya pagkatapos ginagawa ng mga masasama. Talagang grabe guys, ganyan ang mga Duterte followers, no? Ganyan ang mga DDS, ganyan sila kasama, no? So ibabash nila yung pamilya, lahat, no? Wala silang awa, no? Wala silang parang hindi sila tao, no? Mga resident of hell. So ganyan po ang gagawin nila sa ICI. Ibabash, i-death threat.
which is napaka-unfair naman sa members ng ICI kapag nangyari sa kanila yan. Kasi hindi naman sila politiko. At baka dahil doon ay mag-resign sila sa ICI dahil sa natatanggap nilang stress at bashing at death threat. May possibility na sila ay mag-resign sa kanilang gawain sa ICI. Pang-apat mga kaibigan, may possibility na yung kanilang mga investigation ay ma-impluensyahan ng public opinion, no? Unlike po kapag sila lang, walang camera, hindi naka-live stream, focus sila. But once na ni-live stream mo yan, pag tinroll na sila ng mga DDS trolls, no, farm trolls, at kapag umatake ang trolls ng mga Duterte, maaring maapektuhan ang kanilang mga investigasyon. Imbis na bubulat-latin yung patungkol sa mga flood control na mga anomaly ng isang Duterte senators, baka ang mangyari hindi na nila gawin. Dahil sa dami ng bashing at death threat na natatanggap nila sa Duterte trolls. Make sense? Unlike mga kaibigan, no, kapag ito ay hindi naka-televise, magugulat na lang tayo. Uy, kakasuhan na pala si ganito. Ay, kakasuhan na pala si ganon. Magugulat na lang tayo, guys. Tuloy-tuloy ang investigasyon, walang harang. Unlike kapag naka-televise, maharang ito ng mga taong involved at ng kanilang mga minions. Maari nila itong harangin, impluensyahan nila ang investigasyon ng ICI. Kaya para sa akin tama lang na hindi i-televise ito. Dahil kapag tinelevise yan, mga kaibigan, I tell you the truth, baka 1 week, baka 1 month lang o hindi pa aabot ng 1 month, mag-resign lahat ang mga nag-iimbestiga ng ICI dahil sa natatanggap nilang bashing at death threats pati sa kanilang mga pamilya. Knowing the Duterte troll farms, grabe sila mambash, grabe sila mag-death threat at ang sasama ng kanilang mga salita. Kilala naman natin ang mga DDS guys ganyan sila kasama. Hindi sila tao. Sila ay mga residente ng impyerno, no? Kaya para sa akin mga kaibigan, tama lang na hindi i-publicize itong investigation. Anyway, mga kaibigan, alam naman natin kung sino yung nasa ICI. Hindi naman maka-Marcos yan Hindi sila maka-Marcos. At karamihan sa mga yan, mga kaibigan, appointed yan, no? Sa panahon ni Pinoy, panahon ni Gloria, may iba-ibang mga presidente, hindi naman maka-Marcos yan Di ba? So, ang ko dito, magtiwala na lang tayo, no? Sa ginagawang investigation ng ICI. Yun na lang mga kaibigan. Magtiwala na lang tayo sa ginagawang investigation ng ICI, no? So, pero kung gusto lang ipa-televise, mga kaibigan, depende yan sa ICI. Kaya nga, ang sabi ko dito, guys, tingnan po natin kung anong gusto ng ICI. Kung ayaw nilang i-televise, nasa sa kanila yan dahil sila po yung gumagawa ng investigation. Hindi natin sila pwedeng utusan na, i-televise nyo. Kasi unang-una, hindi sila politiko at hindi sila involved sa politika. No, hindi natin sila pwedeng utusan, sila po ay independent commission. No? Yun po mga kaibigan. So walang pwedeng mag-utos sa kanila, independent yan. Na kahit ang Pangulo ng Pilipinas ay hindi sila pwedeng utusan. Diba? So, trust, magtiwala na lang tayo sa kanilang gagawin. No? Yan po mga kaibigan, maraming salamat. Ito po muli si Admin Rich, nagsasabing, fight fake news, expose the truth. At para malabanan po natin ang mga fake news, kailangan po natin na-expose ang katotohanan. Bye-bye and God